Good day sa inyong lahat mga ka-Bags TV, no? So ngayong araw po ay papunta po tayo sa may Santa Cruz, Manila. At nandito po tayo kasalukuyan sa may Taguig. Ayan, at medyo matraffic na po. Kasalukuyang alas 9 po ng umaga ngayon. At ayan, so ganun pa rin, magkwentuhan po muna tayo mga ka-Bags TV. At ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kung bakit may mga rider na ang hilig mag-upgrade ng kanilang motorcycle or magkakalikot ng kanilang motorcycle, no? Well, hindi ako against dyan kasi kahit ako ginagawa ko yan, no? Pero bago po yan, kung bago po kayo muna sa akin channel ay subscribe na po muna kayo and click the notification bell for more upcoming videos. At ito na, umpisahan na natin no? So ganito yung mga ka-Bags TV, no? Karamihan sa aking mga nakakausap kung bakit nila ginagawa yan, kasi syempre nandun yung enjoyment na yung kanilang motorcycle ay maging iba sa iba. Ayan, di ba? So bumuo sila ng sarili nilang motorcycle na sila lang, di ba? Yung tipong meron silang iniisip sa sarili nila na gustong gawin doon sa motorcycle ngayon, di ba? Design, ayan, mula doon sa pagka-stock, isipin nyo, yung stock naman, normal na yan lang natural talaga yan Ang gagawin ng mga rider, papalitan yung mga gulong, papalitan yung mags, di ba? Kaya halos ginagawa nilang bagong design yung motorcycle na pasok doon sa gustong-gusto nilang mangyari doon sa motorcycle nila. At kahit ako ginagawa ko yung mga ka-Bags TV. So yun nga, enjoyment ang nangyayari noon. At saka sabi nga nila, regaluhan naman daw yung sarili, no? Ayun, halos lahat wag namang sana ubusin, no? Na napupunta naman sa kanilang motorcycle, no? Ayun, so okay lang naman mag-upgrade mga ka-Bags TV, basta hindi kayo ganon na sasaid sa inyong budget, no? Mahirap naman yun, hindi naman maganda yun. Masasaid tayo sa budget, kaka-upgrade ng motorcycle, di ba? Motorcycle na lang yung nag-upgrade, yung ating mga sarili hindi na natin na-upgrade, no? So yun, nakakatawa naman din talaga kasi isipin mo yun, no? Kung papalit ka ng shock, may bago kang shock. Totoo yan mga ka-Bags TV, yung kalimitan mga stock kasi kung papalitan ng mga aftermarket na mga shock, mas maganda yung kanilang play, diba? Mas maganda yung laro niyan kasi yung mga shock niyan mga ka-Bags TV, napaka-importante din yan sa motorcycle, lalo na pagka mag-rides ka na malalayo at saka kung hindi ganun ka-komportable ka dun sa mga shock, mas nandun yung pagod kung baka nadodoble. Pero kung maganda yung shock, alos yung pagod naliles siya mga ka-Bags TV. Ganun yung nagiging advantage niya pagka maganda yung shock mo, no? Kaya isa yun sa dahilan kung bakit may mga nag-upgrade ng shock. Ayan, doon naman sa gulong, kasi may mga stock na ang gulong ay madulas, di naman natin talaga maiwasan yan kasi kahit yung stock nitong Honda Beat di ba, medyo madulas, totoo naman yun, kaya nagpapalit ng mga gulong. Pero okay naman din yung stock ng gulong nitong Honda Beat mga ka-Bags TV. Basta sabi nga, ingat lang lagi sa biyahe na makakarating ng ligtas sa pupuntahan. Hindi naman kailangan masyadong grabing kamadali, di ba? Yung biyaheng makakauwi, di ba? Isipin din mo naghihintay. So yun yung mga, at saka kalimitan mga ka-Bags TV, yung ina-upgrade sa motorcycle, yung kung sa mga accessories, sa mga fairings yan, nag-upgrade sila nung mga black, ayan, mas pinabibilis nila yung kanilang motorcycle, no? So bakit ba nila ginagawa yun? Tumatakbo naman yung motor, no? Well, ang isa sa dahilan dyan kung bakit gusto nilang gawin yan ay syempre dahil sa araw-araw na nilang ginagamit yung motorcycle na yan at aram na rin nila yung takbo niya, gusto nilang mas bigyan pa ng lakas, diba? May mga tao kasi na okay na sila dun sa stock na motorcycle kasi pang ano lang naman nila, pang service. Pero may mga tao talaga na gustong higitan pa kung ano yung meron dun sa stock ng motorcycle, no? Ganun. Kaya ang iba nag-upgrade ng panggilid para sa mas response ng takbo, at saka nagpapalit ng black para mas bumilis pa siya, diba? Nakakatuwa naman din kasi talaga pagka gano'n, parang siya nagiging project mo na kapag nabuo mo is talagang nakakatuwa at sarap sa feel. May mga gano'n talaga di ba? Di natin maiwasan yun. Kanya-kanyang trip ba? Gano'n.
Basta may budget ka, kung yun ang trip mo, okay lang yan, no? Walang pipigil sa'yo. Pero kung wala ka na ng budget, tapos pinipilit mo pa rin yung ganun mga bagay, halos naapektuhan na yung ibang mga ginagawa sa buhay, di ba? Di mo na bibigay yung mga responsibilidad mo, di mo na nagagawa, di mo na nakasikaso, mali na yun, di ba? Pero kung may mga extra budget ka para gawin yung mga bagay na yun, go ahead. Yun lang naman ang mapapayo ko kasi alam ko naman yung pakiramdam ng mag-upgrade ng motor kasi nakakatuwa din naman, na ba? Yung motorcycle natin, kahit accessories pa lang itong mga nasa harap nito, salamin, ayan, yung handlebar, di ba? Puro mga bago, hindi na yan stock, ha? Kaya kung mapapansin ninyo kung bakit ganyan yung itsura niya, di ba? Kasi kalimitan, kapag ka mga may katagalan na kasi itong motorcycle natin mga kabags TV, no, 4 na taon na ito so ang nangyayari niyan, ako kasi sa akin kapag ka mayroong nasira, halimbawa yung salamin medyo hindi na goods, hindi ako bibili ng stock na salamin din. Ang gagawin ko, bibili ako nung mas maganda-ganda ng salamin, mas trip kong salamin ba, ganun. Mas gusto kong design ng salamin, ayan. So ito yung gustuhan kong design ng salamin na nilagay ko rito, ayan, diba? At saka itong mga switch na to, nangyari kasi yung switch natin yung nakaraan, yung stock is may sira na. Naisip ko na kaysa bumili ako ng bago, bakit di na lang ako magpalit ng medyo kakaiba ba? Ayan, tinan yung tsura, naging kulay pula na sila. Maliban lang dito kasi yung isa dito kasi hindi nagkasya, masyado malaki. So stock pa rin to. Okay naman yan, diba? Kaya handlebar kasi natin, ano na pag hinahawakan mo siya, ginagamit mo, nagdidikitan na yung kulay black niya sa kamay ko. Kaya nagpalit na tayo dyan, no? So ganun lang naman, no? So daan natin ngayon mga kabags TV, Osmeña Highway tayo, no? Ngayon kasi December, buti halos wala naman ang traffic. Mas maaga tayo makakarating sa ating pupuntahan. At yung mga kabags TV, kalimitan dito sa Osmeña Highway, kahit kayo itong oras, grabe ang traffic. Lalo na pagkara shower na yan. So yun, tuloy pa rin natin ulit yung ating kwentuhan, no, mga kabags TV. Kwentuhan lang tayo dito, chill lang tayo dito, no? So yun, kung bakit nag-upgrade ang motorcycle or accessories ang mga tropa nating mga rider dyan, ay syempre yung successful ba, yung parang achievement na pakiramdam na nararamdaman kapag gano'n. Meron pa nga iba dyan, di makatulog, no? Kakaisip dun sa kanilang motor, diba? Sabi naman, araw-araw naman ginagamit, diba? Kaya alagaan. Yung pag-aalaga, na-upgrade lang. Kasi ako dito sa ating motorcycle, ang mga pinalitan na natin dito, yung kanyang panggilid. Ayan, palit na tayo ng panggilid niya rito. At saka yung gulong niya, hindi na rin stock. Pati yung mags niya, hindi na rin siya stock. So marami na tayong pinalitan. Hindi ko palang napapagalaw dito yung kanyang makina. Kasi medyo hassle yung pagka nagbukas ng makina na ito, medyo medyo magastos siya, pero well, goods naman kung tutuusin. Kasi ito kasi 47,000 na yung naging takbo, pero ang mangyari niyan, pagka siguro nag 60,000 na ito, possible na ipa-engine refresh natin ito. Kasi yung advice din sa atin. At baka pagka nangyari yun, i-upgrade na lang natin, no? Kalikutin natin yung makina. Baka yun ang maging possible na gawin natin. So ayun, may lang, may tumatawag sa akin wait lang, sagutin ko lang muna ito. So yun mga kabags TV, no? Kung gusto nyo mag-upgrade ng motorcycle, go ahead. Masarap mag-upgrade ng motorcycle, basta may budget, diba? Kung walang budget,
kahit tamang linis lang o maintenance lang ng motorcycle, goods na yun, di ba? Kasi at tutuusin niyan, kapag ka-stock yung motorcycle, lahat ng pyesa niyan matitibay yan. So napakatitibay niya. Kaya nga yung iba kapag ka nagpapalit ng mga kailangan ito ng palitan, yung mga tornilyo niya, tinatabi talaga nila yun din mismo yung ginagamit nila, kasi mga original yun mga Kabags TV. At yung mga ibang parts niyan, itong Honda Beat na ito, masabi natin talaga quality yung kanyang pagkakagawa, no? Siyempre dahil sa mababang sisi naman siya, at saka hindi siya ganun ka high-tech, mas maraming feature kagaya ng ibang motorcycle. Well, kung budget motorcycle, goods na ito, no? Marami pa akong gusto rin palitan dito sa motorcycle na ito pero ngayon naman okay naman, kasi noong time ng nakaraan kakapalit natin, nagkaroon tayo ng problema gawa nung nagpalit tayo ng tambucho, nagpugak siya ng nagpugak. Yes, mga Kabags TV, pumugak siya ng ilang buwan. Ang nangyayari pinupunta ko dinadala ko na siya sa mga shop na pwede kong pasuyuan para gawin yung ating motorcycle. Ang nangyayari, isang linggo lang nagiging okay, pagkatapos ng babalik na naman siya sa pugaka. So ang pagkakamali pala na nagawa ko nung nagpalit tayo ng tambucho, hindi tayo nagparimak. Kaya advice ko yun mga Kabags TV, mula sa aking experience, no? Kung magpapalit po kayo ng tambucho ng Honda Beat, ayan, Honda Beat lang naman po na experience ko motorcycle na ganito, no? Hindi ko naman po sinasabing lahat ng motorcycle, no? So kung magpapalit po kayo ng tambucho ng Honda Beat, mas maganda po na i-diretso na pong i-remap pa. Kasi wala mo na kung halos ganun talaga ka-knowledge pagdating sa mga technicalities ng motorcycle, no? Pero nandun naman yung logic natin para isipin kung paano siya tumatakbo. Well, napansin ko lang na kung sakali magpapalit ka talaga ng tambucho, nag-iiba yung labas ng hangin niya o yung kanyang nakaprogram sa kanya. Kaya tingin ko isa naging dahilan kung bakit nagpupuap yung motor natin, kasi nag-iba yung hangin, kasi yung tambucho natin mas umingay siya, mas lumaki yung kanyang daanan ng hangin at nag-iba yung tunog niya. Yan. So possible yung talaga malaking dahilan yun kung bakit nangyari. Kaya ang ginawa natin nagpa-reset lang tayo nun mga Kabags TV. Doon sa diagnostic yata tawag doon, nire-reset lang yun doon. Hindi pala yun mas okay na gawin. Mas magandang gawin ay ang i-remap talaga mga Kabags TV. At yun nga, no, yung kasi yung kwento, no, kung bakit din tayo napabili ng Borgman, kasi itong ating Honda Beat di na kasi tumatakbo. Pupugak, delikado kasi mga Kabags TV. Yung mabilis yung takbo mo, tapos may mga kasabayan ka pa, tapos biglang pupugak. Siyempre pagpugak niyan, no, biglang hihina na yung takbo ng motorcycle mo babagal ka na nun Kaya ang nangyayari talaga kakatakot. Buti na lang kapag napukat ng gano'n, biglang kakapit na naman siya, tatakbo na naman siya. So dami na nang paggawa doon. So yun, nung pinariman ko siya mga Kabags TV, naging okay na siya. So 5 buwan ko na po siyang tuloy-tuloy na ginagamit na okay po yung kanyang takbuhan. 5 buwan? Hindi mo na ko sure sa 5 buwan, siguro mga 3 buwan, sure yun, no? 3 buwan mahigit. At hindi na po ako parimap ulit o nagpagawa ng mga pukak-pukak na yan, no? So doon sa ibang mga parts na lang niya, pero pagdating sa pagpugak niya, goods naman Kaya yun po yung mga advice ko sa inyo, no? Kaya pagka nag-upgrade kayo mga Kabags TV, no, medyo isip-isip din kayo. Mag-isipan nyo rin, kasi alam nyo na. So mayroong daanan dito, medyo nakakalito lang. Kahit sundan natin yung kabilang niya. Yun yung mga Kabags TV, halos lahat ng mga pinupuntahan natin, di ko naman din alam kung saan ang daan. So saan ang pupuntahan, basta ang alam ko lang is sundin yung ways. Tapos stoplight pag hindi talaga alam, magtanong.
Kasi mga Kabags TV, di mo na ako magmamalinis, no? Ilang beses rin tayong napapatigil ng mga traffic enforcer dahil sa ating mga pagkakamali. So yun mga Kabags TV, no? Hanggang dito na lang po muna yung ating video. Dito ko na po muna ito puputulin. At salamat po sa inyo lahat na sumusuporta sa akin channel. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, subscribe na po kayo and click the notification bell for more upcoming videos. At hanggang sa muli, salamat po.